Alright. Ito po nakikita rin nyo sa inyong screen ay press briefer mula sa Supreme Court. Sa Office of the Spokesperson, babasahin po natin ang laman ng press briefer mula sa Supreme Court. Supreme Court and Bank during its special session today, May 13, acted on GR number 278747, Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald Bato de la Rosa versus Honorable Lucas Bersamin et al. The Supreme Court issued a resolution requiring respondents to comment on the urgent manifestation with omnibus motion and extremely urgent supplemental manifestation with motion filed by petitioner Senator Bato de la Rosa with a non-extendable period of 72 hours from receipt. The resolution shall be released and deemed served on the parties and their counsels upon its upload on the eCourt Philippines and publication in the SC website. Senator De La Rosa was likewise directed to file his reply within a non-extendable period of 72 hours from receipt of the respondent's comment. The SC held that this is without prejudice to the court taking any interim or urgent measures as prayed for by Senator De La Rosa should it become necessary. On May 11, 2026, Senator De La Rosa filed the urgent manifestation in response to reports that the International Criminal Court had issued a warrant of arrest against him in connection with its drug war investigations. Senator De La Rosa sought a temporary restraining order, a writ of preliminary injunction or status quo ante order to prevent his arrest, detention, or transfer without prior judicial authorization. He also questioned the validity of a subpoena issued by the Philippine National Police CIDG, directing him to appear at Camp Crame regarding alleged extrajudicial killings during his time as Davao City Police Director. On the same day, Senator De La Rosa filed the supplemental manifestation alleging that the National Bureau of Investigation operatives attempted to block his entry into the Senate session hall and that former Senator Antonio Trillanes presented what he claimed to be a copy of an ICC arrest warrant against him. Senator De La Rosa prayed for a TRO and SKAUO prohibiting the NBI and Trillanes from arresting or detaining him or serving any ICC warrant or other foreign document. So, base po dito sa press briefer ng Supreme Court, pinagkokomento lamang ng Supreme Court yung mga respondents, si Senator Bato de la Rosa at sina Honorable Lucas Bersamin, yung dating Executive Secretary, tungkol po dito sa final niyang TRO sa Supreme Court para pigilan niya yung pag-aresto sa kanya gamit yung ICC arrest warrant. Samantala po, humingi naman tayo ng dagdag na detalye tungkol dito sa nilabas na press briefer ng Supreme Court mula kay Mariz Umali. Mariz? Yes, Mariz? Yes, sorry, hindi ko narinig kung sino yung anchor natin, ano? Pero nandito tayo ngayon sa Korte Suprema at kalalabas-labas lamang ng resolusyon ng Special On Bank, no? Sa katunayan ay naka-writing break ngayon ang mga justices, pero dahil nga dun sa urgency nitong resolution na ito, or I mean the motion, the urgent manifestation and omnibus motion na isinumite ng kampo nila Duterte at ni Bato ay nagsagawa sila ng special on-bank session kaninang umaga at naglabas na nga ng resolusyon ang on-bank ng Supreme Court of the Philippines sa isinagawang special session nito ngayong umaga. Kaugnay ito sa petisyon ni na former President Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa laban kina Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pa. Sa ilalim nitong GR number 278747, inatasan ng Korte Suprema ang mga respondents na maghain ng kanilang komento. Komento pa lang sa urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion na isinampa nila De La Rosa sa loob ng hindi lalagpas sa 72 hours mula sa pagkakatanggap nila ng abiso. Ayon sa Supreme Court, ang resolusyon ay tinuturing na ring na-serve na sa mga partido at kanilang mga abogado sa oras na ito ay mai-upload sa e-court. So kahit na hindi physically matanggap ng mga respondents, kapag ito ay
mai-upload na sa eCourt PH at mailathala sa website ng Korte Suprema ay deemed served na rin itong resolution na ito. Inatasan din sa De La Rosa na maghain ng kanyang reply sa loob ng hindi lalagpas sa 72 hours matapos matanggap ang komento ng mga respondents. Binigyan din ng Korte Suprema na ang nasabing hakbang ay without prejudice sa paggawa nito ng anumang interim o agarang hakbang sakaling kailanganin, kaugnay ng mga hinihiling ni De La Rosa. Noong May 11, Jonathan, naghain si De La Rosa ng urgent manifestation matapos lumabas ang mga ulat na naglabas na nga ng arrest warrant para sa kanya ang International Criminal Court at kaugnay ng investigasyon sa madugong gyera kontra droga. Ito lang nitong Monday lang ito, Jonathan. Sa kanyang petisyon, humihingi si De La Rosa ng temporary restraining order, writ of preliminary injunction o status quo ante order upang mapigilan ang anumang pag-aresto, pag-detain o paglipat sa kanya ng walang pahintulot ng korte. Kinwestiyon din niya ang subpoena na in-issue ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na nag-uutos sa kanyang dumalo sa Camp Crame kaugnay ng mga paratang ng extrajudicial killings noong panahon na siya ay dating direktor dating hepe pa ng pulisya sa Davao City. Although moot na to dahil nga binawi na rin ng CIDG yung kanilang subpoena. Sa kaparehong araw, naghain din sa De La Rosa ng supplemental manifestation kung saan inihaing nagtangka umanong hadlangan ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang kanyang pagpasok sa session hall ng Senado. So inihain din niya na ipinakita ni former Senator Antonio Trillanes IV ang sinasabi nitong kopya ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. Dahil dito, humihingi rin si De La Rosa ng TRO laban sa NBI at kay Trillanes upang mapigilan ng anumang pag-aresto, pag-detain o pagsisilbi ng ICC warrant o anumang dayuhang dokumento laban sa kanya. Ayon sa SC, maaaring ma-download ang kopya ng resolusyon at mga available na pleadings sa current cases section ng website ng Korte Suprema. Ang kasong ito ay for now, Jonathan, comment pa lang ang hinihingi from both camps, no? Dito sa inilabas na resolusyon, tinitignan natin kasi talagang kalalabas lang, no? Wala pang 5 minuto to. Wala pa tayong nakikita rito kung ginrant or not yung temporary restraining order. Ang nakalagay pa lang kasi rito ay humihingi ng comment from the respondents. So bigyan ko lang kayo ng backgrounder on this. Yung kasong ito kasi ay nag-ugat sa patuloy na investigasyon ng International Criminal Court sa madugong anti-drug campaign ng administrasyong Duterte, no, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2018, formal na inanunsyo ni Duterte ang pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute, ang kasunduan na lumikha sa ICC. Naging effective yung pagkawala ng Pilipinas sa ICC noong March 2019. Pero nilinaw ng ICC na may jurisdiction pa rin sila sa mga krimeng nangyari habang miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. So nakatuon yung investigasyon ng ICC sa libo-libong napatay umano sa war on drugs mula nang maging alkalde si Duterte sa Davao City. Alright, babalikan po natin yung report na yan ni Mariz Umali maya-maya lamang.